Welcome back again sa ating another video. Tapos na tayo sa nakaraang video natin, yung division of fraction. Hindi susunod ko paano mag-divide ng fraction. Ngayon, marami kasi sa atin hindi marunong mag-convert ng decimal to fraction. Alam natin kung paano yung decimal ay paano yung fraction, hindi paano yung decimal. So at ang karamihan din is alam yung decimal pero hindi alam yung fraction. So, diniscuss na naman to about fraction. So, hindi ko na to i-explain ano yung fraction. So, itong decimal na lang. So, ano bang decimal? What is decimal? So, sabi dito, decimal is a number consisting of two parts, a whole number, sabi a whole number part, and a fractional part. So yung decimal, for example, ito yung decimal, yung ganito, yung makikita ka ng 1.23. Yan, 23. Yan yung decimal tinatawag. Tapos sinabi dito no, a whole number part at a fractional part. Itong parte na to. Ah, ito ibang kulay. Itong part na to. Ito yung fractional part na sinasabi niya diyan. Ito. Yan. Tapos ito yung whole number. Ayan. Ito yung whole number, itong 1. Tapos yung 2, 3 is fractional part. Paano natin ma-distinguish yan? So, pag nakita nyo itong decimal point, ito ay tinatawag na decimal point, di ba? So, ayan. Yan yung, yung maging, context. Sige. Burahin ko lang ito, no? Para makapag-convert na tayo. So, ito, fraction to decimal. I-convert lang natin yung fraction, yung equivalent ng fraction na yan to decimal. So, first example is 2/3. Ayan, 2/3. 2/3. Paano ba yan? May mga steps tayo dito. So, first is make sure that the fraction is written with just numerator and denominator. Anong ibig sabihin yan? Dapat walang mixed number. For example, 1/1/2. Ayan. So, di ba? Sabi niya, then make sure that the fraction is written just in numerator and denominator. May whole number dito. Ito ay mixed fraction. So, bawal daw ang mixed fraction. So, dapat, pag may nakita kayong mixed fraction, so yung convert nyo into decimal, kailangan nyo muna siyang i-convert into improper fraction. Tinuro ko naman yan, no? So, ito. So, di ba, na-satisfy naman yung fraction is written just numerator and denominator sa ating example number 1. No? So, 2/3. So, just siya si numerator at ito si denominator. So, ayan. So, next step is divide the numerator by denominator completely with no remainder except for infinite decimal. So, ano ba yung infinite decimal? Yung pag i-divide mo, yung sagot is maging 0.02, 3, 4, 5, 7, ganyan. Hindi natatapos. Yan yung infinite decimal. So, kailangan mo lang mag-round up dyan kung saan mo gusto. So, ganyan yun. Ganyan yung tinatawag na infinite decimal. Tapos, kailangan mo i-divide. So, tinuro ko naman sa inyo, di ba, paano mag-divide o yung long division. So, ayan. Tapos, yung 2 dapat nasa ilalim, numerator. Tapos, yung denominator nasa labas. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan na. Yung numerator is nasa loob, tapos yung denominator nasa labas. So, ilang 3 ba meron sa to? Di ba wala? So, 0. 0 yan. Tapos, lang yung 2, lagay ka dyan ng point. Ayan. Lagay ka ulit ng 0. Lagyan mo din sa taas ng decimal point. Tapos, ito, ititreat mo siya as 20. Ilang 3 ba meron sa 20? Di ba, 6. Ayan. 6 times 2 is 18, di ba? Baba mo siya. So, 18. Ayan, 2. Tapos, 0. 0 na naman. So, 6. 18 na naman. Tapos, 2. So, 6 agad. So, may pattern na. Magiging 666 na to. So, ayan. Ito yung tinatawag na infinite decimal. Di yan matatapos hanggang dulo. No? So, pwede natin gawin yun. 0 point. Ayusin natin. 0 point.
6, 6, 7. I-round up natin kasi yung 6 na dyan. So, yan. Delete lang natin to para may pagsusundan tayo sa next example. So, yan. Next example. 7 over 8. So, ayan. Na-satisfy yung first, no? Tapos, second step is to divide. Yung numerator nasa loob, tapos 8 sa labas. Yung denominator sa labas. Ilang 8 ba? So, 0. 0. 7. So, ayan, 7. Baba natin yung 7. Lagay tayo din ng 0. 0 dito. Yun nila ng decimal point yan. So, ayan. So, ilang 8, no? 8. Tapos, 7 times 8 is 56, diba? Hindi. 8 times 8 pala. 8 times 8 is 64, diba? Dito na ako. Ayan, 8. 64, 6. Ayan, baba mo. Lagay ka ulit ng 0. Tapos, 60. 60. Ilan bang meron? 8. So, 7. 7 times 8 is 56 na. Ito, burahin natin ito. Nakakaano. Ulit ng space. 56 dito. 56, so 4. Lagay ulit ng 0. 0 dyan. So, 5, no? 40 divided by 8 is 5. Is 40. So, naging 0 na siya. Naging 0 na yung remaining. So, dito is 0. Sulat na lang natin. 0.875. Ayan. Intindihan. Sana naintindihan. Ngayon is 1/2 naman. So, dapat nasa loob yung numerator, no? Tapos nasa labas yung denominator. Tapos, ilang 1 ba, ilang 2 ba meron sa 1? 0, no? Walang, okay. Ayan. 1. Tapos, lagay ka dyan ng decimal point. 0. Up. Mali. 0. Tapos, baba mo tong 0. Ayan. Treat mo siya as 10. Tapos, 10 divided by 2. 5. Ayan. Tapos, naging 10. Naging 0. So, naging 0 na yung remainder, no? Ayan. Naging 0 siya. So, yan na yan. Yan na yung sagot. 0.5. Ayan. Delete natin na. Tapos, next example natin is 3/4. So, dapat ganito, ha. Lagayin ko dito. Lagay ako numerator. Para di talaga kayo malito. Dito is denominator. Para di kayo malito. So, karamihan sa nakakalito yung discussion. Ayan. Ayan yung format sa long division natin. Ayan. Nasa labas yung denominator, nasa loob yung numerator. Ito yung ano nyo. Tandaan lang. Ayan. Ayan. Ito. Sige lang natin saglit. Ayan. 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 So, next is 3/4. Nasa yung din yung numerator sa loob nila. Wala. Box. So, 3. Yung nasa nyo. Tapos, yung nasa labas, denominator, which is 4. Ilang 4 pa meron sa 3? So, wala, di ba? So, 0 to. Tapos, 3. Tapos, lagay ka ng decimal point dyan. Dagdagan mo ng 0. So, 30. 30 divided by 4 is meron tayong 7, no? Tapos, 28. Tapos, 2, di ba? 30 minus 28 is 2. Tapos, lagay ka ulit ng 0. 0 dito. Tapos, naging 5. Ayan. So, di ba? 420 divided by 4 is 5. So, 5 times 4 is 20. Ayan. Naging 0. Ayan. Okay? Ayan. So,
0.75 dito. Ayan. Sana naintindihan, no? Gawin nga rin natin ito na text. Ano ba yun? 0.67. Ayun. So, siguro sa next video na lang yung vice versa nito, no? So, decimal to fraction naman.